Hi! So, ito na yung PowerPoint presentation na may voice-over ko. So, ito yung subject natin, PE and Health for grade 11. So, number 1 question, what is the importance of physical education? Diba? Ang ibig sabihin ng PE sa subject natin ay physical education. So, meron ba kayong mga idea? So, makikita nyo dyan sa susunod na picture na lalabas, mababasa nyo na nakalagay physical education and its importance. Diba? Kung meron kayong mga ibang idea, pwede nyo i-message. So, nakalagay dyan, why is it important? Physical activity is crucial for students' well-being. It enhancing both their health and academic performance. Medyo crucial daw sa performance ng well-being kasi 'di ba kailangan natin pahalagahan ang ating health pero kailangan din nating pahalagahan ang ating academic performance. Kasi yung health, doon natin siya na pag-aaralan sa subject na PE and health. So many schools have reduced physical education to prioritize academics, but research indicates that adults who had regular PE classes in school are over twice likely to stay physically and active compared to those without PE. Siyempre, kapag lagi ka nag-attend ng PE classes, mas active ka talaga. Mas okay ang iyong performance. So, meron pa ditong benefits ng physical education. Physical and mental health. Meron nakalagay dito, exercise benefits, lifelong fitness, health responsibility, mental well-being, motor skills, skill expansion. Sa self-esteem and character development, leadership, sportsmanship, improved self-esteem, increased confidence, respect, social skills, pro-social behaviors, improved communication, team player, peer inclusion, sporting passion, skill development, better academic performance, behavior regulation, focus improvement, stress relief, emotion release. So, yun yung mga ilan sa dahilan kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng PE. Pag nag-PE tayo, di ba, masaya tayo. Sa pagiging masaya natin, nagkakaroon tayo ng iba't ibang kakayanan. So, doon sa mga ginagawa natin, dahil physical activities nga, meron tayong group. Pwedeng group, pwedeng solo. So, doon, nabuboost natin yung confidence natin, yung self-esteem natin, tiwala natin sa sarili natin, yung confident natin na kaya nating gawin. Tapos, doon sa kaya nating gawin, mas na-enhance natin yon, mas na-expand natin yon, mas na-i-improve natin yung kakayanan natin dahil dun sa PE na yon, nalalaman natin yung iba't ibang bagay. Sa pagbabasketball, ano yung mga rules and regulations, ano yung mga moves pala na dapat lang, na nararapat lang, na tama lang sa larong basketball, sa larong volleyball, nalalaman natin yung size ng court, size ng bola, size ng net, mga equipment na ginagamit. Okay? Next naman, may tanong dito, dahil nga PE and health, tanong ko sa inyo, how healthy are you? Paano mo nasabing healthy ka? Dahil ba kumakain ka na masusustansyang pagkain? Hindi ka na kumakain masyado sa fast food? Hindi ka na uminom ng mga soft drinks? Natutulog ka ng maaga? Natutulog ka ng sapat na oras, sa tamang oras? Ano pa? Nag-exercise lagi? Nasasabi ba natin healthy tayo kasi payat tayo? Or mataba tayo? Kapag payat, hindi healthy. Kapag mataba, healthy. Kapag mataba, hindi healthy. Pag payat, healthy. Paano natin nasabing malusog tayo? Diba? Nagja-jogging po ako tuwing umaga. Nag-exercise po ako araw-araw. Tama lang po yung kinakain ko. Hindi po ako bumibili ng mga junk foods. Maraming dahilan para masabi natin na tayo ay malusog. At maraming responsibilidad sa sarili para maging malusog tayo sa ating pangangatawan. Meron pang ibang aspeto sa pagkatao natin para masabi natin na tayo ay healthy. We have the 5 aspects of human being. Physical aspect, mental aspect, emotional aspect, social aspect, at spiritual aspect. Pag sinabi natin yung physical aspect, physical na aspeto ng pagkatao natin. Paano masasabing malusog yung isang tao? Pag nakita mo siyang payat, pag nakita mo siyang mataba, doon mo siya masasabing malusog. Masasabi nating malusog yung isang tao sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang kaanyuan kapag nakita natin siya na ay malinis, presentable, kaaya-ayang tingnan. 'Di ba? Hindi yung mukhang ewan, pagpasok, hinangin ang buhok, pagpasok, samborga ang buhok, pagpasok. Hindi ganun. Pagka kahit malayo siya, naaamoy mo siya na mabango, bagong ligo, pati yung hininga niya mabango, 'di ba? Tapos nakikita mo siya na masayahin siya. Nakangiti siya, wag lang siyang ngingiti pag siya lang mag-isa, 'di ba? So nakangiti siya, masayahin, maaliwalas ang kanyang mukha.
Yun. So, masasabi natin na malusog ang kanyang physical na aspeto. Malinis ang kanyang buhok, ang kanyang pananamit, maayos, planchado, malinis ang kanyang bag, makalinis ang kanyang mga kuko, ang kanyang mga sapatos. Iyon yun. Masasabi nyo na malusog yung tao na yun. Dahil sa pagkamalinis niya sa kanyang katawan, ipepresenta niya ang kanyang sarili na malinis at maayos, kaaya-ayang tingnan. Sumunod naman yung mental aspect at emotional aspect. Karaniwan yan, magkakaugnay naman talaga yan. Yung emotional, di ba? Tsaka yung mental, minsan teammate sila, minsan magkagalit sila, minsan kontra sila sa isa't isa. Sinasabi ko na magkaugnay. Halimbawa, pagka nagpipi tayo, tapos mainit, sobrang init. Ano ba yung pananaigin mo? Damdamin mo, di ba? Kung ang damdamin mong pananaigin ay damdaming busit na busit, inis na inis, o damdaming masaya na kahit sobrang init ay gugustuhin mo pa rin mag-PE. Di ba? Emotional yon. Doon naman sa mental aspect, ay iniisip mo na, ay nakakainis kasi ang init-init, magpipi pa kami. Or iniisip mo na, ay, ang saya-saya, PE na naman namin kahit mainit, kakayanin ko to. Okay? Social aspect naman, paano masasabing malusog ka? Kapag ka hindi ka nagtatago o pumapayag ka sa mga pag-aya sa'yo sa mabubuting bagay. Halimbawa, halika, sumali ka sa amin, mag-volleyball kami. Halika, sumali ka sa amin, maghaharangan taga kami, magpatintero tayo. Ganon. Sumasali ka ng masaya ka. At kapag natalo ka, ay tinatanggap mo ang pagkatalo mo. Hindi yung gusto mo, lagi kang panalo or gusto mo, laging ikaw lang yung naglalaro. At ang isa pa, yung spiritual aspect. Diba? Aspeto ng spiritual, paano mo masasabing malusog ka dyan? So, pamamagitan ng pananampalataya mo, malalim na pananampalataya. Yes, ang laging pagdarasal. Kung ano man ang kinalakihan mong relihiyon, inagalang natin yon. Okay? Next, may question dito. What do you mean by physically fit? Are you a physically fit person? Paano masasabing physically fit ka? We can say that we are physically fit if we can perform the different activities without getting tired easily. Nagagawa natin yung mga bagay-bagay kagaya ng mga exercises na nakikita nyo na hindi tayo madaling napapagod. Ayan, may makita kayo, jumping jacks, stomping, side steps or lateral, cross side steps, and so on. So, yung mga exercises na yan, kapag nagawa mo yan, nang masaya ka, masigla ka, nang hindi ka masyadong pagod, nang hindi ka hinihimatay, nang hindi kung ano man na nangyayari sa'yo, sinasabi nga, without getting tired easily, hindi ka madaling napapagod or sobra-sobrang pagod yung naramdaman mo. Ikaw ay physically fit. Diba? Yung tamang pagod, nararapat na pagod na mararamdaman mo, yun lang ang pagod na dapat maramdaman mo. Hindi yun talagang, ma'am, di ko na po kaya, gusto ko na pong umuwi. So, hindi ganon. Kapag ka nagawa mo yung mga bagay na yan, na talagang tama lang yung pagod na naramdaman mo, ikaw ay physically fit. Pag akyat mo mula first floor hanggang student activity center, diba? Physically fit ka nun kapag ka katamtaman lang na pagod ang naramdaman mo o kahit hindi ka napagod. Kahit magkaroon pa ng 6th floor ang bitek, kayang-kaya mo pa rin makarating na 6th floor na hindi ka madaling napapagod. Okay? So, marami pang halimbawa ng mga exercises na magagawa mo na papatunayan mo na ikaw ay physically fit. So, after ng mga warm-up exercises na yon, stretching exercises naman yung gagawin natin. Head bending, shoulders rotation, arms rotation, hips rotation, knee rotation, and leg stretches. Okay, yung warm-up exercises na nakita nyo nakalista kanina, at yung stretching exercises na nakita nyo ngayon, iyan yung mga ipe-perform natin sa ating face-to-face classes. Okay? Kaya meron akong activity pinagagawa dito sa video na to dahil kailangan yung malaman iyang mga example video sa mga exercises na yun para naman aware kayo kung anong klaseng exercise ang gagawin natin next week. Okay? Kindly search for the sample video ha ng mga exercises na yon para meron kayong idea para alam nyo kung anong gagawin. Okay? So, pwede nyo ulit-ulitin tong video na to para mas mapag-aralan nyo pa ha, mga anak ha. Okay, that's all for today's video. Thank you and goodbye!